Hapon na nga at nagkayayaan nga kami ng dada na mag-food trip nga kami sa labas. At sa wakas, nakaligo na nga rin pala ako ng mga oras na yan. December na ngayon pero ang init pa rin ng panahon. Naipitan ko na nga pala ng buhok si Tariri at sarili ko naman nga ang aasikasuhin ko. Ang haba na rin pala ng buhok at napakahirap na ding suklayin. Habang nagmamotor nga kami, may nadaanan nga kami na nagtitinda nitong fishbowl at napabili na nga din kami. Matagal-tagal na rin kami hindi nakakain ng fishbowl at kikiam kaya talaga namang napahinto kami. Kain tayo mga mamshi! Pagkatapos nga namin kumain ng fishbowl, dumiretso naman kami sa bilihan nga ng diaper. Paubos na rin kasi talaga yung diaper ni Tariri at 1 week nga lang sa kanya yung 30 pieces. Medyo mainit pa rin talaga yung panahon na yan kahit alas 4 na nga ng hapon at tirik na tirik pa rin talaga yung araw. Diaper lang talaga yung bibilihin namin dyan pero full force pa kami ng pamilya ko. Nakakita nga ako itong Magnum, ang sabi ko nga kay dada hindi pa nga ako nakakatikim yan kaya nagpabili na nga rin ako. Nainggit nga ang kuya sa akin kaya nagpabili na nga rin siya. Sabi ko nga sa bahay ko nakakainin yung akin kaya naman nakitikim na nga lang ako sa kanya. Grabe kaya pala sobrang mahal ng ice cream na to kasi ang sarap. Katapos nga namin bumili ng diaper, dito naman kami nag-stop over sa bilihan ng mga ihaw-ihaw. Dito nga rin kami kakain ng kwekwe kasi masarap dito yung sauce nila. Napaaga nga yung pagmemerienda namin dito dahil sobrang sakit talaga sa balat ng araw at napakainit pa. Kain nga ulit tayo mga mamshi, ang dami ko talagang gutom. Tapos ko lang kasi talaga maglaban yan at iniwan ko nga muna saglit tapos mamaya ko na nga lang isasampay. Hindi pa nga ako nakontento sa kwek-kwek at mayroon nga kasi ako nakitang isaw dito at kaya bumili na nga rin ako. Kinabukasan naman ang aga-agay nagkakagulo dito sa aming street. Paano ba naman meron ngang bigayan ng ayuda? Wala pa nga kaming hilambos yan, talaga namang nakapantulog pa nga si Tari at napababa nga kami agad dahil nga meron ngang bigayan dito ng relief. Mas maganda nga ngayon dahil hindi na nga kami pipila dahil talaga namang binabahay-bahay talaga nila yung pagbibigay. At ayan na nga for the hakot na nga ang mga person at naka-4 na box nga kami. Chat! 4 na pamilya kasi kami dito sa bahay kaya naman 4 na box nga yan, tig-iisa nga kami. Yung isa nga dyan ay sa nanay ko dito sa baba at 3 pamilya naman kami doon sa taas. Anyway, salamat po pala sa aming butihing mayor sa maagang ayuda. Kauwi nga namin, binuksan ko nga agad, tinignan ko nga rin yung laman. Meron nga pala tong pang spaghetti, kape, asukal, mga dilata. Saka na nga rin palaman sa tinapay. Pagkatapos nga, may dumating na naman nga akong parcel at matagal ko na din tong inaantay dahil hindi nga ako makapag-vlog ng maayos kapag wala nito. Sa lahat nga ng phone stand na na-order ko, ito nga yung pinakamaganda, talaga namang tuwang-tuwa ako. Unang hawak mo pa lang kasi talaga sa kanya, alam mo na napaka-quality at napakatibay niya. Medyo mabigat nga siya at napaka-sturdy niya nga gamitin. Hindi nga siya uuga-uga katulad nga ng ibang phone stand na gamit ko noon. Meron nga din tong kasamang Bluetooth shutter. Pipindutin mo nga yan kapag nasa malayo ka at pwede mo i-connect yan sa iyong cellphone. Tapos nagustuhan ko dito, meron nga din siyang pailaw. Chinek ko na nga rin kung gaano kataas at kahabang nga itong phone stand na to at sinukat ko na nga rin sa sarili ko kasing tangkad ko nga 5'4" nga ang aking height at kasing tangkad ko nga siya. Try ko na nga rin ilagay itong cellphone kung uuga-uga ba siya, talaga namang napaka-sturdy niya. Super happy ko nga dahil may magagamit na nga ulit ako sa aking pagbablog. Kung gusto nyo nga rin, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Bye!